Modernong agrikultura sa Mindanao ating pag-uusapan kasama si John Kenneth Cabral, Supervising Science Research Specialist and Setup Unit Head ng Department of Science and Technology, Region 9. Sir Cabral, magandang tanghali po. Isang makaagam na tanghali po sa inyo, Sir Josh and Asek Weng, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Sa ngalan po ng aming DOST Regional Director, Ms. Rosemary Salazar, at DOST Zamboanga Sibugay Province Provincial Director Ms. Jennifer Pidor, taos puso po kaming nagpapasalamat sa imbitasyon dito po sa ating programa. Sir Kenneth, welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Sa ngayon po, kumusta po ang sitwasyon ng mga magsasaka natin sa Zamboanga Region, partikular na pagdating sa smart farming? Magandang katanungan po, Sir Josh. No? Sa ngayon po, masasabi natin nasa transition stage pa lang ang maraming magsasaka dito po sa Zamboanga Peninsula pagdating sa smart farming. Traditionally, sanay po tayo sa manual at labor-intensive na pamamaraan ng pagsasaka. Ngunit dahil sa kakulangan ng labor, tumataas na production cost, at epekto na rin ng climate change, unti-unti na nating binubukas sa ating mga magsasaka at unti-unti na rin silang nagbubukas sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Sa tulong na rin ng DOST po at ng mga regional at provincial offices dito, pinapakilala natin ang tinatawag na Industry 4.0 kung saan ini-integrate na natin ang mga nakaraang industry revolutions tulad ng mass production, mechanization, at ng computerization at automation dito po sa Industry 4.0. So sa kasalukuyan, nasa Industry 4.0 na po tayo. Hindi man po buong-buo na binibigay natin sa farmers ang ating whole concept ng Industry 4.0, pero nagsisimula na po tayo sa pamamagitan ng mga appropriate na teknolohiya na akma sa kakayahan at pangangailangan ng ating mga magsasaka. Lalong-lalo na po sa rice production dahil po, di ba, ang palay ay ito po ang isang staple diet po sa ating mga Pilipino. Sir John, isa daw po sa mga suliranin ng mga magsasaka sa Region 9 ay yung kawalan ng kita ng mga magsasaka dahil sa kailangan pa nila manghiram ng kagamitan sa mga pribadong individual. Ano po yung binabanggit ninyo na technology na ipinagkaloob ng DOST Region 9 para mas mapadali at mapaganda yung ani ng mga magsasaka? Tama po yan, Asek Weng. Isa pong malaking problema po talaga ng ating mga magsasaka ang mataas na bayad sa pag-arkila ng farming equipment na talagang namang nakakabawas sa kita nila. Dito po sa papasok ang DOST na setup assistance. Gaya na ang pinapakita po ninyo, RNB Rice Mill, kung saan nakapag-acquire sila ng isang unit na combined mechanical harvester. Ito po yung technology na na-acquire nila sa aming programa. Ang kagamitan ito ay pinagsasama ang harvesting, threshing, at paglilinis na po ng palay, all-in-one technology. Malaki po ang tulong na ibinabahagi nito dahil mas mabilis na po ang pag-ani at mas kaunti na po ang mga post-harvest losses kumpara sa manual na pag-harvest ng palay. Mas mababa na rin ang labor cost at mas kontrolado na ang schedule ng pag-ani. Sa setup project ni Mr. Nelson Balasoro, ang enterprise owner po ng RNB Rice Mill at nakapag-acquire ng ganitong technology. Invest na 15 days ang nakalaan sa pag-harvest ng kanyang palay sa kanyang 13 hectare na rice field. Dala na rin po ng mataas na queuing process o paghihintay sa pag-arkila ng harvester. Umaabot na lamang po ito ng 5 araw since in-house na po sa kanila ang teknolohiya. Hindi lang po negosyo ang natutulungan, kundi pati na rin ang mga magsasaka sa komunidad nila, nakikinabang rin sa proyekto na ito. At dahil rin sa mga makabagong equipment, nakapag-employ po itong si RNB Rice Mill ng 3 karagdagang manggagawa na siyang nagpapatakbo at sa operasyon ng harvester at sa pag-maintain nito po. Okay. Sir, maliban po sa mga makabagong kagamitan, ano-ano pa po yung assistance na ibinibigay ng DOST na makakatulong sa ating mga magsasaka? Siyempre, hindi na ito yung tradisyonal. Paano natin sinisiguro na lubos nila ito mapapakinabangan at hindi na mapakinabangan, kundi maituro din nila sa mga kapwa nila magsasaka? Marami pong suporta, Sir Josh, ang DOST bukod sa equipment.
Sa ilalim po ng iba't ibang programa namin, lalo na itong Set Up or Small Enterprise Technology Upgrading Program, nagbibigay tayo ng itong mga interventions gaya ng technical trainings at consultancy, lalong-lalo na po sa post-harvest handling, control sa kalidad ng produkto, at productivity improvement. Kasama na rin po dito ang assistance namin sa packaging at labeling, lalo na po sa mga value-added na agri-products natin. Mataimtim po ang pag-promote namin sa mga makabagong teknolohiya ng aming mga Research and Development Institutes for RDI, konektado sa DOST, lalo-lalo na sa Food and Nutrition Research Institute or FNRI namin. Mataimtim po ang pag-promote namin sa Iron Fortified Rice, or ito pong technology na ito, mas sinusuportan nitong mga magsasaka para naman po mas maging masustansya ang mga rice products ng mga magsasaka natin. Iba pong servisyo namin ay product testing at laboratory. Dito po sa Zamboanga Peninsula, mayroon po tayong laboratory sa microbiology, physical at chemical. Meron rin po tayong for calibration services. At since ang rubber industry po, isa pong major agriculture commodity dito po sa aming probinsya, mayroon rin po tayong rubber testing laboratory. Pasok na rin po sa aming interventions ang food safety and quality standards compliance, tulad na naman po ng Good Agricultural Practices or GAP. So madaling salita po, Sir Josh, medyo holistic po talaga ang approach ng Department of Science and Technology, mula production, processing, hanggang po sa commercialization. Sir John, ano-ano pa po yung ibang teknolohiyang pang-agrikultura yung maaaring magamit ng ating mga magsasaka sa Zamboanga? Nabanggit niyo po kanina may ibang kagamitan na. Ano po ba yung mga agricultural products na talagang tinututukan ninyo para ma-address po yung tamang teknolohiya para po sa kanila? Salamat, Ma'am Weng. Marami pong technologies related sa post-harvest technologies ang pwedeng ma-assistahan ang ating mga magsasaka. No, hindi lamang dito po sa ating region, maskin saan man pong sulok ng Pilipinas na mayroong DOST office rin. Aside sa harvester, makapag-provide rin po kami ng technology regarding sa milling process. Meron po tayong mga milling facility na chronotype at mga iba't ibang specifications na akma sa kanilang kalidad or kakayahan nilang pag-ani. Depende rin po sa capacity kasi nila ng hectarage at mga iba't ibang mga suliranin nila sa kanilang lugar. Meron rin po tayong mga makabagong harvester, dryers rin po, mga mechanical dryers. Instead po, gumagamit sila ng traditional na pavement type or solar dryers, pwede rin po tayong makapag-mechanize or modernize sa kanilang drying process. So mas less ng mga contaminants, less ng exposure po sa mga hazardous areas, at saka mas kontrolado na rin po in terms of tinatawag nilang pag-spoilage po due to sa mga inconsistent weather patterns natin dahil na rin sa climate change. So yun pong mga ilang mga technologies na pwede natin pasukin. At in terms po sa Industry 4.0, pumapasok na dito ang mga drone technologies kung saan through drone na po ang kanilang pag-mapping at pag-spray po ng kanilang mga herbicides at saka pag-control sa mga peste sa kanilang mga lugar. So yun po, paggamit po ng mga Internet of Things at mga makabagong technology, dala na rin ng Industry 4.0 sa smart farming, pwede rin po makapasok dito po sa set-up assistance ng DOST. Okay. Asik po, ito yung, if I'm not mistaken, ito yung binabanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na kailangang magbilad ng ating mga magsasaka sa mga kalsada kasi ganun yung traditional na pagpapatuyo ng palay eh. Tama ba, sir? Pero ito po, inabanggit nyo kaninang programang set-up ng DOST. Can you explain, simply explain po, paano po ito nakakabawas sa gastusin ng mga magsasaka, lalo na sa post-harvest? Sige po, Sir Josh, salamat po sa tanong. Ang setup po, matagal na itong programa sa DOST. Sinabi ko nga na ito ay Small Enterprise Technology Upgrading Program, isang flagship na program po ito ng DOST na layong tulungan ang mga micro, small at medium scale enterprises, mga MSMEs natin, na maging mas competitive sa pamamagitan ng mga scientific, technological at mga innovative na mga interventions. Layunin po ng setup ang palakasin ang mga local enterprises natin, including na rin ang mga magsasaka natin at mga iba't ibang sektor din. Nariyan na ang agrikultura, aquaculture, food processing, metals and engineering,
produksyon sa furniture, iba't ibang handicrafts, produktong halal, pasok rin po sa setup. Any industry po that requires manufacturing, nariyan po ang setup. Ito po ay nasa rent-to-own scheme kung saan magkakaroon po sila ng 1-year grace period or 12 months before mag-start sa rental nila for a span of 36 months or 3 years. No? Ang ating mga MSMEs rin ay mayroong potential sa pag-generate ng trabaho sa ating mga mamamayan. So tinutulungan talaga natin ng mga local enterprises under MSME na mga scale. No? 99% po sa kanila ang komposisyon nila sa Pilipinas. Less than 1% lamang ang nasa kategoryang mga large companies. Ultimately po, layunin talaga ng setup ang suportahan ang inclusive at sustainable development ng Pilipinas. Lalo na sa mga probinsya na makikita nyo rin, no, isa na po itong ehemplo, itong si R&B Rice Mill na pinapakita po natin. So ayun po, no, bibigyan sila at no interest po itong setup. No? At saka kung ano po ang halaga ng equipment ng mga post-harvest facilities o ng mga kagamitan or teknolohiya na gusto nila, yun lang po ang babayaran nila, rent-to-own po for a span of 3 years or 36 months. Mayroon rin po silang 12 months grace period before the start sa rental nila. Yun po. Sir John, bukod po doon sa tulong na binibigay ng DOST sa mga magsasaka, nabanggit po ninyo na tumutulong din po kayo para doon sa aquaculture, sa food processing. Kilala po ang Zamboanga sa mga sardinas, di ba? So ano po yung programa naman ninyo para sa kanila o para sa ganung mga negosyo? Maganda pong katanungan, Asek Wen, no? So sa kalarangan ng aquaculture po, sa aquaculture sector, tama po yun, kilala po ang Zamboanga Peninsula. Actually, ang Zamboanga City po ang tinalagang canned sardines capital ng Pilipinas. At sa Dipolog City naman po ang bottled sardines capital ng Pilipinas. So meron po tayong mga naasistahan ng mga enterprises sa larangan po ng processing of these fish products po. Instead of using yung mga traditional na mga air pressure cookers po, no, para mas malinisan ng mga isda, no, na gamit doon po sa ating mga produkto, nag-increase na po ng kanilang capacity, HACCP certified na po, no, ang kanilang mga products. So pwede na po sila maka-export ng kanilang products sa other countries po that requires HACCP certification. So sa tulong po ng DOST, nakapag-acquire na sila ng HACCP certification. Ito rin pong sa mga fisher folks natin, sa mga komunidad na traditionally gumagamit lang sila ng bamboo-built fish cages. Ngayon po, sa tulong po ng DOST, nakapag-acquire po sila na mas modern na technology. Yun na pong Norwegian-style fish cage, circular fish cage siya, kung saan mas lesser na ang mortality rate po. From the usual 10% every cycle of harvest, ngayon po, bumaba na po sa 3% na lang ang mortality rate po ng ating mga produkto. Nasa 97% na po ang survivability rate ng mga isda. At quality rin po ang kalabasan ng pag-harvest dahil po mas healthy ang mga fish products nila at mas mataas ang kita nila. At isa pa pong importanteng aspect doon ay mas nabigyan ng mas maraming trabaho po yung kanilang mga localities po sa kanilang community. Ayun po ang sa aspect po ng aquaculture. Okay, mensahe at paanyaya nyo lang po sa ating mga kababayan magsasaka sa Region 9 na nais mag-avail ng DOST Setup Program. Salamat po, Sir Josh. Ang paanyaya ko po sa ating mga magsasaka at agri-entrepreneurs sa Region 9, pumisita po sila sa kanilang mga pinakamalapit na DOST offices. Nasa Zamboanga City po ang regional office. Ang mga kaukulang provincial offices po ay matatagpuan sa Itil, Zamboanga Sibugay Province, Dipolog City, Zamboanga del Norte, at Pagadian City, Zamboanga del Sur. Kung kayo po ay may existing operations, bukas sa technology upgrading, at may hangaring mapabuti ang inyong mga ani at kita, inaanyayahan po namin kayo na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DOST office. Sama-sama po nating iangat ang antas ng agrikultura sa rehiyon at sa pamamagitan po ng agham, teknolohiya at inobasyon, ikaanga ng ating DOST Secretary Renato Yusolidong Jr., sabay nating gawing mas realidad kung saan ang agham ay ramdam saan man sulok ng Pilipinas. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. John Kenneth D. Cabral, Supervising Science Research Specialist and Setup Unit Head ng DOST Region 9.